counter na yun, sir. Matagal na, sir. 14 years ka pa lang sa police, di ba? So, ibig sabihin, yung first na insidente na kung saan ay nagkaroon ka ng enkwentro, yung ganyang mga klaseng enkwentro na kung saan may namamatay, imposibleng makakalimutan mo yan. Kapalit ng buhay ng isang tao. Nakakadalawang puntos ka na, Michi Diba? Gunpowder nitrates ay mai-embed sa pores or sa skin ng tao is malaki as compared to kung pistol po yung ginamit niya, which is mas less yung probability na makapag-embed siya ng gunpowder nitrates sa kanyang skin. Another po is kung yung person na nag-fire ng gun ay wearing gloves, so hindi po siya magpa-penetrate dun sa gloves, so most probably magbibigay din po siya ng negative result. Another factor ay yung pong direction ng wind. Pwede po kasi na if yung direction ng wind is towards the firer, yung chances of mag-deposit siya ng gunpowder nitrate sa skin is possible as compared if the direction of the wind is against or papalayo doon sa firer, pwede pong hindi makapag-deposit ng gunpowder nitrates doon sa skin ng firer. So, yun po yung some of the factors that can affect or that can give a negative result po. Mr. Chair? Congressman Acop, sige. Before I ask question as well. Go ahead. Anong oras pa kinondak yung paraffin? Reckon from the time of the firing. Sir, yung with respect to Police Staff Sergeant Michi Empreres, the paraffin was conducted at 5:10 in the afternoon of May 29, 2024 po. 5:10? Apo, sir. Samantalang doon sa affidavit ni Adrian, 6. Yung kanyang reckoning na pangyayari is at 6:16 ng gabi. How did that happen? Sir, sa pagkakaintindi ko po, ang incident po is nangyari on May 28 and the paraffin was conducted on May 29 at 10 p.m. in the afternoon po. The possibility na mawala na yung nitrate, lalo-lalo na kung naghugas ng bumaril ng suka, mawala na. Hindi, sir, kasi yung gunpowder nitrates po siya, that can be detected for as maximum of 72 hours or 3 days po, sir. Therefore, can we not also conclude na yung 38 caliber hindi pinutok? Dahil walang, hindi positive yung paraffin test? As I have said earlier, sir, a negative result cannot say or we cannot conclude that the firer did not fire a gun. That is precisely the reason why I'm asking you. It is also a very big possibility that the firearm, the caliber 38, was not fired. Kaya negative yung allegedly pumutok ng baril na yun. Is it possible? It is possible po, sir. Yes, and that is precisely the reason why results of paraffin examinations are not conclusive insofar as the courts are concerned. Hindi po ba? Opo, sir. Yes. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chairman. Congressman Barbers, you are recognized. Go ahead. But before I proceed, Mr. Chairman, I will not let this go unnoticed that you are now sporting a mustache and a beard. Kaya ito ay for my education, tanong ko lang si Sergeant Michi Perez. Ilang taon ka ng pulis? Mag-14 years, sir, nag-14 years, sir, noong July 1. Sa loob ng 14 years na yung pagserbisyo bilang pulis, ilang beses ka na nagkaroon ng enkwentro? Pangalawa to, sir. Pangalawa? Yes, sir. Yung una, saan nangyari? Sa barangay Lipahan din po, sir. Doon din, sa lugar na kung saan nangyari. Sir, so halos parehas ang pinangyarihan? Hello, sir, magkalayo, sir. Magkalayo? Same barangay lang, sir. Same barangay, pero magkaibang lugar. So, doon sa unang enkwentro, namatay ba yung suspect? Yes, sir. Yung pangalawa, namatay din? Yes, sir. Okay. Yung unang enkwentro mo, Sarge, saan ang tama nung victim? Sir, hindi ko na, sir, matandaan. Hindi ko, sir, matandaan kung anong year din nung encounter na yun, sir. Matagal na, sir. 14 years ka pa lang sa police, di ba? So, ibig sabihin, yung first na insidente na kung saan
ay nagkaroon ka ng engkwentro, hindi mo matandaan? Tandaan ko, sir, yung encounter, pero sir, yung tama, sir, hindi ko na, sir, matandaan, sir. So, hindi mo matandaan yung unang engkwentro mo kung saan ang tama nung victim. Opo, sir. Oh, yung bang victim, lumaban ba? Yes, sir. Armed encounter, sir. So, armed encounter yon. Anong circumstance? Para lang ma-educate kami, Sarge. So, yung first encounter mo, ikaw ay nag-conduct ng bypass din. Yes, Your Honor, sir. Anong taon yan? Hindi ko, sir, matandang 2016, para 2016. 14 years ka pa lang sa pulis. Yung ganyan mga klaseng enkwentro na kung saan may namamatay, imposibleng makakalimutan mo yan, Sarge. Ang ibig mong sabihin, hindi mo matandaan kung ano yung sirkumstansya ng engkwentrong nangyari sa buhay mo bilang isang pulis? Sir, tanda ko, sir, yung sa encounter. Pero, sir, yung sa tama, kasi pag... hindi naman tama na yung yung tanong ko eh. Di ba, ang tanong ko sa'yo, nagkaroon ka mo ng engkwentro, di ba? So, dun sa engkwentrong yon, sabi mo, nag-conduct ka rin ng bypass, tama? Yes, sir. So, yung suspect, ikaw ba mismo ang nag-conduct ng bypass? Bali, sir, isang team kami, sir. Isang team. So, nung binaybas niyo yun, bumunot ng baril. Yes, sir. Ilan kayo na lumapit sa kanya? Sir, isipin hindi ko, sir, na ang dami ko na, sir, na bypass operation, sir, Pero sa dami ng bypass mo, dalawa lang ang may engkwentro. Yes, sir. Tama? At saka mukhang yan eh. Sige, mamaya, tanongin mo, isipin mo mabuti, tandaan mo mabuti kung ano yung nangyari nung first encounter mo. Dito naman tayo sa pangalawang engkwentro. Bypass din ang ginawa mo. Yes, sir. Okay. Ikaw ang lumapit sa suspect. Yes, sir. Sino kasama mo? Ang main backup ko, sir, ay si Police Corporal La Rosa, sir. Pero malayo-layo, sir, sa akin. Bumaba na, sir, ako sa sa motor. Okay. Yan bang, doon ka ba nakatira saan ka nakatira? Sir, taga Quezon, sir, ako, sir. Quezon ka. Yes, sir. So, posible na yung mga doon sa barangay na yon sa Quezon, sa Chaong, nakakakilala sa'yo bilang isang pulis. No, sir, sa Riyaya po, sir, ako. Sa Riyaya ka. So, ibig sabihin, kasi may nangyari na sa'yo yung ganong engkwentro doon, halos malapit din doon sa lugar na yun eh. So, maring sumikat ka doon sa lugar nyo na ikaw ay isang pulis at you cannot and will never be trusted na mag-conduct ka ng bypass kasi makikilala ka na kaagad eh. Di ba? So, nung lumapit ka sa suspect, pakikwento mo nga ano nangyari. Lumapit ka sa suspect. Lumapit, sir, ako sa suspect, sir. Binigay ko, sir, yung 500 pesos, sir, na usapan namin, sir. Nasaan siya? Nakasakay sa kotse? Sa bisikleta? No, sir. Ikaw lumapit? Ako, sir, ang lumapit, sir. Okay. Wala. Yung motor, sir, hindi na siya, sir, na dun sa may motor niya. Ako na, sir, ang lumapit. Pagdating namin dun, sir, sa area, andun na, sir, siya eh. Okay. Inabot mo yung 500? Yes, sir. Pagkatapos? Binigay, sir, sa akin yung basura, sir. Okay. Pagbigay sa'yo, gaano siya kalapit sa'yo? So, malapit lang, sir, ang distansya eh. Parang ganyan na lang kami, harapan lang na ganyan. Okay. So, inabot mo, binigay niya sa'yo yung drugs. Yes, sir. Yung basura, sabi mo, di ba? Binigay niya sa'yo yung drugs. Pagkatapos, anong ginawa mo? Di, sir, tinanggap ko, sir, yung pagkatanggap ko, sir, ng basura. Check ko, sir, kung basura nga, kung shabu nga, sir. Sir, positive. Nung pagka nilagay ko, ko, sir, yung basura ko, yung basurang galing sa kanya. Tanggal ko, sir, si sombrero ko, sir, para yun, sir, yung napag-usapan, sir, namin na pre-arrange signal, sir, eh. Pagkatanggal ko, sir, lumingon, sir, ako dun sa mga kasama ko. Paglingon ko, sir, lumingon din siya, sir. Pagka, sir, napamura pa, sir, siya, eh. Tapos bunot niya yung baril. Agwat, sir, ako, umagwat ako, sir, eh. Atras, sir, ako. Ayun, sir, biglaan na kami. Pinutokan niya ako, sir. Kapilitan na, sir, akong gamitin yung issued firearm ko, sir. Ano yung firearm mo? Glock 17, sir, 9mm, sir. At yung gamit ng suspect, ano? Sir, revolver, sir. Revolver. Yung pinakita kanina sa litrato. Yes, sir. Ano ba siya? Kaliwete o kanan? Sa pagkakita ko, sir, ay kanan, sir. Paano siya bumunot nung nakita mo? Ganito, sir. Ha? Saan niya binunot? Sa harap, sa likod, sa gilid, Sir, sa ulo? para, sir, dito sa kaliwa, sa may kaliwa niya na eh. Kapag ganyan. So, katawan niya, binunot. Yes, sir. So, sa madaling sabi, siya ay kanan. Yes, sir. Yun ang pagkakatanda mo. Yes, sir. Okay. Ikaw, ano ka? Kaliwete o kanan? Kanan, sir. Kanan. Dumistansya ka,
matras ka, pinutok mo. Yes, sir. Bago pa siya nakapaputok. Hindi, sir. Nauna, sir, siya magpuputok, sir. Kaya ako lang, sir, siya pinutokan. Nauna, sir, siyang pumutok. So, saan mo siya tinira? Sir, sa lower part, sir, nung katawan niya sa paa. Hindi ko pa nga alam, sir, kung tinamaan. Nakita ko lang nung bumagsak na si ano eh. So, nung tinira mo, tinamaan sa paa, tumumba siya. Yes, sir. So, ang baril mo, anong baril mo? Glock 17, sir. So, 9mm yon. Okay. So, Mr. Chair. one last question, Your Honor, if I may. Just para lang, hindi ko lang makakalimutan. Doon ba sa... Ito bang si Brian, yung victim ba ay nasa OB ba ng Drug Enforcement Group ng Quezon? Sir, wala pong OB o order of battle, sir. Oh, nasa ano ba siya? Listahan ba siya ng mga known pushers or nasa watchlist ba siya? Sir, hindi ko po, dahil Quezon na, sir, yun eh. Alam mo, ba't ka nag-operate? Unang-una may COPLAN yan. Meron yan summary of information, may SOI yan. Dapat hindi ka nag-operate. And according sa Barangay Lipahan, hindi nakalista si Brian Laresma sa watchlist ng PIDEA. Alam mo ba yan, Sergeant Michi Perez? No, sir. Di mo alam. O di hindi ka nag-COPLAN, which is a requirement for the bypass operation. Correct? Tama, Michi? Yes or no? Oh, di ba? Pag magkukondak kayo ng operation, meron kayo sinasabit na coordination, na COPLAN. Tsaka bypass yun eh. Alam mo. Oh, di ba? Meron? Coordination lang, sir. Tsaka pre-operational procedure, Correct. sir. Oo, saka SOI. Yes, sir. Oh. Di ba? Eh, di dapat inano mo, kasama ba to sa mga watchlist? Ba't natin babayabas kung hindi kasama sa watchlist? Tsaka paano niya na-identify na may dalang droga yun kung hindi niya kinasing yun, hindi niya pinag-aralan yun. So, alam mo, bata ka pa para makalimot ka sa mga pangyayari. Alam mo yung mga ganyan, may barel, unang pumutok. Kumita na yan eh. Alam din ng mga superiors mo. Alam ni Captain, ano ba to? Alam mo rin yan, Cap eh. Diba? Kaya nagbibigay ng masamang imahe ang ating organisasyon ng Philippine National Police because of incidents kagaya ng ganito. Eh wala naman siya sa listahan ng drug watch list. Wala naman siyang previous records na siya ay gumagamit o nakapagbenta. Eventually, nagkaroon ka ng operation. Sinabi mo na drug bust o buy bust ito. Alam ba ni Captain Macaraig yan? Yes, sir. Yes po, sir. So, alam mo na wala sa watch list si victim, si Laresma. From the source lang po, sir, sa asset. Saan? Sa Alpha, sir. Ang nakuha ko po, sir, yung information po. Oh, pero pagka buy bust, may pre-ops yan, di ba? Yes, Your Honor. Okay, yung pre-ops ba, basihan mo yung information galing sa asset? Doon lang po sa asset. Matagal ka na bang pulis, Captain Macaraig? Yes, Your Honor. Oh. Police Master Sergeant po. Master Sergeant. Oh, promoted ka na. Pinopromote ka kaagad ni Congressman Dan Fernandez. Ang punto ko dito, Mr. Chair, Your Honors, is that yung mga drug suspects, yung mga nasa watch list, yung mga kinokondakan ng buy bust operation, may mga previous records yan. Di ba? Yes, sir. Okay. Dahil kung may mga previous records yan, alam mo na posibleng may laman yan. Ibig sabihin, may dala yan. Yes, sir. Di ba? Oh, ngayon, yung kwento dun sa affidavit ng kapatid ng victim, sinasabi niya na merong pera na inabot siya pambili ng solar electric fan. Oh, solar electric fan. Gaano karaming shabu nakita mo doon? Nakuha mo sa kanya? Bali po, hindi po ako nakakuha, Your Honor. Oh. Sige, gaano karami? Perez po. Mahigit, sir, 4 grams, sir. Mahigit 4 grams. Yes, sir. Okay. 4 grams kapalit ng buhay ng isang tao. Nakakadalawang puntos ka na, Michi eh. Di ba? So, buy bust din yung first encounter mo, di ba? Yes, sir. At manlaban din. Yes, sir. Oh, so, yung kwentong yan,
Medyo, ano yan medyo, alam mo, If I may, Congressman go ahead. Barbers, I'm running out of words to kasi, say. I just wanted to explore that issue as well, kasi parang medyo familiar din ako dun sa issue yan. Michi, kasi bro, sandali lang, isa lang. Kasi babalikan natin yung issue yun. Sinasabi mo na meron din nangyaring bypass operation nung kanina sinabi mo, hindi matandaan pero something like 2016, di ba? Is that a legitimate bypass operation? Was that recorded sa ating police station? Yes, sir. Are you sure? Yes, sir. Michi, huwag kang magsisinungaling. Was there a case filed against you about this operation? Sir, yung sa motopropyo, sir. Meron? Yes, sir. Pero, am I right that the person that was killed during that time, ang pangalan niya is Adan? Is that correct? No, sir. Anong pangalan nung napatay? Ronilon... Ano ko lang, sir? Villalobos, sir, ang apelido, sir. Villalobo. Villalobos, sir. So, hindi ito yung Adan. Iba pa yung Adan. Sir, hindi ko, sir, kilala yung Adan. Hindi mo kilala Adan. Okay. Later on, we will be inviting those people as well, no? Kasi napanood nila yung ginagawa natin, And there are two personalities who contacted us that you have the same kind of bypass operation allegedly that was conducted. But for the meantime, I will be yielding the time of are you done, Congressman Barbers? Yes, Not yet. Yes, I am. You are done. I yield to the... Okay, so I yield to Congressman bago Acop. ako magtanong muna, I'll let Congressman Acop, then Congressman Kit Flores, and then I will, if others will not ask, I will be asking. Okay, Congressman Acop. Thank you, Mr. Chair. This will not form part of my interpellation. Ito po yung clarification lang doon sa sagot doon sa katanungan ni Honorable Barbers at nung last hearing kay Honorable Busita. Sergeant Perez, if you remember doon sa last hearing, nung ako ang nagtanong at si Honorable Busita nagtanong sa iyo, the distance o yung distansya nung kayo nagkabarilan allegedly ni Mr. Brian Laresma ay 5 meters. Tumayo ka pa nga nun. Sinabi mo 5 meters. That's about times 3.2 feet. That's about 15 or 16 feet more or less. Di ba? Ang tanong ko ngayon sa iyo, at what point in time kayo nagbarilan? Kasi sagot mo kay Honorable Busita noon is na complete o natapos yung bypass operation. Ngayon, ang sagot mo kay Honorable Barbers, na-complete yung tapos nagkabayaran. At that point in time, nakita mo, bumunot si Brian, and then umatras ka. Ang ibig mo bang sabihin, umatras ka ng 15 feet? Bago ka nabaril ni Brian? Alam mo, nagsisinungaling ka nag-aantay lang ako ng isang member dito para makumpleto. Para sa totoo lang, mag-antay ka hanggang mamaya. Nagsisinungaling ka kaya paano mo may papaliwanag yung ganun? Nagbayaran kayo, kinuha mo yung pera ni Brian, tapos nakita mo na bumunot, umatras ka ng 15 feet. Tapos pumutok yung si Brian ng 2 beses, tapos gumanti ka. Imposible Paano kang maka-atras ng 15 feet kaagad? Ikaw na mismo ang nag-demonstra nung last hearing dito Tinanong ko ano ang distansya. Sabi mo, more or less 5 meters. Minonstra mo pa. Di ba? Natatanda mo yun? Yes, Your Honor. Yes. At alam mo ba yung distance na 15 feet? Kung hindi ka pumuputok regularly, tatamaan mo sa gusto mong patamaan yung target? O tsamba lang yun, kung totoong nangyari? Sir, pumuputok po ako, sir Sabi mo, once a month, pumuputok ka last time. Pero sir, ano po? Hindi ba tinanong ko rin yung tanong na yan sa'yo last time, Kaya ako nagtatanong na magaganon dahil mayroon gusto akong i-establish. 14 years ka lang sa serbisyo. Ako mahigit 30 taon. Para doon sa kwan mo, istorya mo. Narinig ko na yan ng hindi lang 100 beses.
Istorya na ganyan. Para sabihin ko sa iyo ang totoo, iba ang istorya na nangyari. And I will ask your officers kung ano talaga yung tunay na nangyari. Wala namang putukan na nangyari. Binaril nyo lang yung tao kasi gusto niyan tumakas. Naiiwan ka na mag-isa dahil ginagawa yung mga coordination. Ano Ikaw ang nagbantay kay Brian noong nakuha ninyo at yung mga kasamahan mo gumagawa pa ng coordination para gawin ninyong legitimate yung operations ninyo. Dahil antimano, hindi legitimate yung operations ninyo Ikaw naman, Thank you, Mr. Chair. My turn daw, sabi ni Chairman. I sit now as the chair of the committee. As previously stated by the chair, Congressman Keith Flores, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Sergeant Perez, when you were with yung na-encuentro mo, ano ang suit mo that time? Civilian clothes, sir. Civilian clothes. May jacket ka ba? Wala? Wala po, sir. Walang jacket. Where did you place your firearm? Sa bag, sir. Sa bag. So pinutukan ka, bumunot ka pa from your bag and was able to fire back. Tama? Yes, sir. So kinuha mo pa from your bag ang baril mo? Yes, sir. Yung bag ko, sir, bukas na, sir. Yan. Bukas na. Okay. Ang bag mo, nasa harap mo, nasa side mo, ano? Nasa harap ko, sir. Nasa harap mo. Okay. Ilang beses siya pumutok sa'yo? 2, sir. Twice. And twice, you moved back, retrieved your gun from your bag, and fired back. And tinaman mo siya? Yes, sir. Okay. Ang distance mo from yung namatay and from yourself is ilan? How far were you from, More or less, sir, 5 meters, sir. Yung estimated ko lang, sir. Hindi ko na, sir, masyado kung sigurado, okay, sir, sa mga layo. Sabi mo rin kanina, kakaabot niya lang yung basura sa'yo, di ba? Yes, sir. So, that's arm's length. Sir, yung nung pagkaabot niya, sir, tumakbo naman, sir, siya Hindi naman, sir, yung pinutukan agad ako na... Okay. So, tumakbo pa. Away from you or going towards you? Away from me, sir. Away from you. So, he had his back turned against you. Nakatalikod. No, sir. Yung... Paano? Sige. Yung patakbo, sir, na putok Patakbo? Yes, yung sir. parang sa pelikula. Yung tumatakbo away and firing the gun. Right? Yes, Tama? So, okay. The suspect was running away, firing a gun, and gave you sufficient time to get your firearm from your bag, shoot back, and hit a moving target. Correct? Yes, sir. Tama. Okay. Galing nito. General ako. Okay. Okay. Sige. Are you done? I'll give it back to you. Chairman Dan, I am not yet done. Okay. So, sige. Sergeant Perez, how many times did you fire your firearm? Isa lang po, sir. Isang discharge lang? Yes, sir. Okay. And at a distance of about 15 feet, you're able to hit a moving person? Sa likod? Tama, no? More or less, sir. Hindi More ko, or sir. less. Kabis, hindi ko, tansya ko lang, sir, yun. Okay. Is Soko here? Yes, sir. Yes, is Soko here? Yes, sir. The entry wound of the of the bullet wound, was it on the front part of the leg or the rear part of the leg? Ang entry? Your Honor, it's at the rear part of the leg. Rear part of the leg? The thigh. So rear part of the leg meaning the person had his back against the person who fired the firearm. Yes, correct? Yes, Your Honor. So nakatalikod. Yes, sir. So running away. Possible. Possible na running away. Whether what can you determine from the bullet wound that where the distance of the person who fired the firearm as against the bullet wound? Sir, in absence of tattooing, No tattooing. there was no tattooing, sir. So it was at a distance. Yes, sir. So rear, no, sa likod. Yes, sir. Okay. Absence of tattooing can be seen in at least more than 24 inches, sir. For the pistol, for the long firearm, it's at least 1 meter. Okay. So more than 2 feet, at least. Yes, more sir. than 2 feet. Yes, So it sir. could be 15 feet, it could be 20 feet. It could be, sir. Yeah, because of the absence of tattooing. Yes, sir. Okay. Now, from your investigation of the entry of the bullet wound, na it being at the rear part of the leg, di ba? Does it indicate that there was no threat already to the person who fired the gun because he had his back turned? Yes, sir. It can be presumed. That It can be presumed, yes, correct? that there was no threat. Now, there was no direct threat to the person firing the gun because he had his back turned. Yes, sir. Okay. Thank you, Mr. Chair. Congressman, I'll be asking question if Congressman Paduano will not stop talking to my secretary. So, Hindi, problema kasi, Mr. Chairman, we have to produce the quorum kasi, Mr. Chairman, during the previous hearing, now, it was again confirmed. Isa ko na kasi Sergeant Perez na to pati yung distance and everything. Now, may post-mortem na.
from the NBI. Malinaw na, Mr. Chairman, na yung pagbaril, nasa likod. Nasa likod yung entry sa tie. Malinaw yun, Mr. Chairman, na itong Perez nagsisinungaling from the very start. Now, yung iba pa mga operatives, nandito ba? Ako am not anymore ask Perez. Kasi yung teorya ni Chairman ako, mukhang yun. Anong nangyari dito? Yeah. Yung iba pang mga mga kasama ni Perez, nandito ba? Okay, Pai. Before we call them, Congressman Paduano, can I ask some question? The chairman will be asking. Sa kay Perez. Sige po. Public before yung tatlo, no? Okay. Kasi, Michi, I was able to read your judicial affidavit, no? Alam mo, kaya kami medyo seryoso dito na pinag-aaralan namin yung mga kaso kasi may buhay na nawala. And what we're trying to find out kung merong violation yung ating mga PNP personnel, no? When they conducted this bypass operation. And we are collating all the evidences pertaining to this subject para at least, di ba, maging fair tayo sa ating mga mamayan. So ngayon, Mitzi, according sa affidavit mo, nakasakay kayo dun sa green car. Is this correct? Your Honor, sa motor po ako nakasakay. Nakasakay ka sa motor. Pero ilan ang sasakyan na ginamit nyo sa operation? Bali, sir, isang motor at isang kotse, sir. At yun yung green car? Yes, sir. Anong ang pangalan ng sasakyang yun? Yung green? Toyota Vios, sir. Wala kayong kasamang ibang sasakyan na sumusunod sa inyo? Wala? Wala po, sir. Walang maroon car na nakasunod sa inyo? Wala? Wala po, sir. Wala. Under oath ka, Mitzi, ha? So, doon sa green car na sinasabi mo, ang sino nagmamaneho nito? Sa green car. Yung sasakyan na ginamit sa operation, sino nagmamaneho? Si Police Staff Sergeant Karandang, sir. Si Sergeant Karandang. Wisan dito si Sergeant Karandang, di ba? At sa kalapit ni Karandang, sino nakaupo? Si PMSG, yung team leader, sir. PMSG Makaraig, sir. Si Juan Makaraig. Will you confirm this, Juan Makaraig, Sergeant Makaraig, na ikaw nakaupo doon sa green car? Yes, sir. Green car, ha? Diyan, Makaraig, ha? Okay. So, sino nasa likod ng green car? Makaraig, ikaw nga na doon sa upuan sa harapan, eh. Sino nasa likod? Ang kasama ko po Media representative. Sino-sino pa? Patrolman Carpi po. Saka sino pa? Ang barangay official po. Barangay official. Ano pangalan ng barangay official? Konsehal Dante Magpantay, Your Honor. Dante Magpantay, ang barangay official. Anong oras nyo kasama? Yung nung lumakad kayo, alas 7. According sa affidavit, alas 7, diba? Correct? Yes, sir. Correct, alas 7. So, okay, alas 7 na nakalagay dito sa judicial affidavit ninyo, Michi. Michi, will you confirm this? Na yun na nakasakay sa green car? Yes, sir. So, nandun si Makaraig, nasa kanan ni Karandang, si Carpio nasa likod, at si Dante Magbantay na konsihal nandun, at ang representative na Minja andun din. Is that correct? Yes, sir. Okay. I will show you a affidavit signed by Konsihal Dante Magpantay na administering officer ito ay si Lieutenant Colonel Romel de Guzman Sobrido. Kilala niyo ba si Colonel Sobrido? Yes, sir. Kilala nyo. Okay. At dito, sinasabi ni Dante Magpantay, Konsehal Dante Magpantay, okay? Kinakwento niya dito sa kanya affidavit kung ano nangyari. Ganito po iyon. Ako po ay nakaupo sa balkonahin ng aming bahay sa Sitio Bulihan, Barangay Lipahan, San Juan, Batangas. Nang ang oras ay humigit kumulang na alas 8 ng gabi, ay dumating ang isang barangay pulis na si Jaen, at ang sabi sa akin ay tinawagan daw siya ni Kapitan Romel Magsino upang ako ay sunduin, at ang sabi sa akin ay pumunta daw ako sa may tulay ng Lipahan. Pichi, alas 8 siya pinasundo ni Kapitan para pumunta doon sa bridge ng Lipahan. Ngayon, sinasabi ni Makarait, nandun sila sa sasakyan ninyo. Alas 7 pa lamang. And prior to that, sa judicial affidavit mo, 4:30 p.m. pa lang, magkasama na kayo. So ngayon, will you deny the affidavit that was administered by Colonel Sobrido and at the same time executed by Councilor Magpantay? Alin na totoo dito sa dalawang to? Yung affidavit ni Magpantay o yung judicial affidavit mo? Sir, sorry sir, wala po akong knowledge para mag-comment sir doon sa huling affidavit po ni Konsehal Dante Magpantay, sir.
Okay, ang sabi ni Konsehal Magpantay, alas 8 siya ng gabi, pumunta doon sa bridge. Ang sabi mo naman, dito sa judicial affidavit mo, 4:30 pa lang magkasama na kayo, or before 4:30 magkasama na kayo. And I will show you something, Mitzi, saka Sergeant Pakaraig, ano? Yung sinasakyan yung sasakyan na kulay berde na sinasabi mo, Sergeant Pakaraig, no? Pakita natin dito sa video kung anong oras siya pumunta doon sa bridge. Para makita natin kung talagang alas 7 ba kayo or 4:28 pa lamang ando na kayo. Then, sige, pakita natin. Ayan, makita nyo, 2024 ng 28, 16:28. Is that the card that you used? Ang gulong, kulay itim sa harapan, ang likod, silver. Magkaiba gulong sa harapan. Magkaiba ang gulong sa harapan saka sa likod. Is that the card that you use? Makaraig? Yes, Your Honor. Yes. At nakita mo kung anong oras dumaan papunta sa 4:28 p.m. At sinasabi nyo, nakasakay na dyan si Dante Magpantay. Pero according sa kanya affidavit, alas 8 ng gabi siya pumunta. Your Honor, nag-conduct pa po diyan ng surveillance yung mga tropa, sir, bago sila... Nag-conduct pa ng surveillance? Yes, sir. So, nagsisinungaling si Konsehal Magpantay? Hindi pa po siya kasama nung time na yan, Your Honor. Ano? Hindi pa po siya kasama. So, hindi nyo pa kasama? Judicial affidavit nyo, sinabi nyo kasama na. Gusto mo basahin ko? Ito, page 3. Sino naman ang sakay na sinasabi mong sasakyan? Sergeant Relly Carandang, nagmamaneho ng Toyota Vios, kulay berde, na walang plaka, at nakasakay sa unahang upuan, si Sergeant Juan Makaraig, habang si Patrolman Carpio Edgardo Rodelas, Media Representative at Barangay Councilor Dante Magpantay ay nakaupo sa huliang parte ng sasakyan. Sinabi niyo sa judicial affidavit ninyo eh. Oh now, anong, ang nagsisinungaling dito ay si Dante Magpantay, in other words. Anyway, you have to be truthful again. Tanong ko kay Sergeant Jefferson Trinidad. Andiyan ba si Sergeant